So welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 3, Wednesday. So mga kapatid, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Matthew 16:18 to 19. So ito yung favorite verse natin dito sa week na ito. Upon this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. I will give to you the keys of the kingdom of the heavens, and whatever you bind on the earth shall have been bound in heavens, and whatever you loose on the earth shall have been loosed in the heavens. So muli makikita natin yung dalawang item. Ito ay ang Kingdom of the Heavens at saka yung church. At binanggit sa atin ang makalangit na susi, no, na meron dito. No, itong susing ito ay may kakayahan na magtali at magkalag. Mga bagay na tinalian sa lupa, tatalian sa kalangitan, mga bagay na kinalagan sa lupa, kakalagan din sa sangkalangitan. So ibig sabihin, ganyan yung kapangyarihan ng susing ito. Amen. So magbasa na tayo. The four Gospels record only two occasions when our Lord on earth made reference to the church, and both of these are in the book that specifically proclaims the kingdom. From that fact, we may know how intimately the kingdom and the church are related. Amen. So, binabanggit dito, okay, ang dalawang record sa gospel, no, na kung saan ang eklesiya ay isang reference, no, may reference siya. At sa parehong okasyon, no, binabanggit ang eklesiya at ang kaharian na nagpapakita sa atin ang matalik na kaugnayan ng dalawang ito na hindi mo basta pwedeng paghiwalayin. Nang ibig sabihin, ang kanilang kaugnayan, no, ay may kinalaman, no, sa pagsuporta sa isa't isa. Napaka-close, no, ng kaugnayan ng eklesiya at ng kaharian. No, kaya nung binanggit ang kaharian, binanggit din yung eklesiya. Nung binanggit yung eklesiya, andyan din yung kaharian. So ganun sila katindi yung link nila. Amen. Throughout the New Testament, we find these two advancing together in the closest connection. When the Lord said, "Upon this rock I will build my church," He immediately added, "I will give to you the keys of the kingdom of the heavens." So sabi rito, yung dalawang napakalapit ng kaugnayan ay sabay na sumusulong. Hindi sila nag-iiwanan. Ang ibig sabihin, hindi lang sila magkaugnay sa intimate na paraan, kundi maging sa pagsulong. Halimbawa, sumusulong yung kaharian, yung eklesiya, sumusulong din siya. Hindi siya naiiwan. Na ang pagpapakita rito ay ang pagsuporta, no, ng isa't isa. Na ang ibig sabihin, talagang hindi lang sila intimately close, kundi meron silang kaugnayan sa isa't isa. Amen. So ito yung eklesiya at ang kaharian. The keys of the kingdom are given to make the building of the church possible. Where the authority of the kingdom is absent, there the building of the church will be lacking. Anyone who refuses to submit to the authority of the kingdom can at best be a saved person. He will never be built into the structure of the church. Amen. Amen. So, sinasabi rito, okay, yung church kasi kailangan maitayo eh. Kailangan siyang maitayo. Now, ngayon, ang pagtatayo ng eklesiya, okay, ang pagtatayo ng eklesiya ay malaki ang kinalaman niya, no, sa paggawa, no, lalo na ng mga susi ng kaharian.
Kasi alam natin, para sa pagtatayo ng eklesiya, kailangan maggapi ang kaaway. Meron kasing kaaway eh. Kaya yung susi ng kaharian ay isang pagsasagawa upang i-subdue, daigin, ilagay sa walang kabuluhan ang kaaway. Tangi lang pag ang kaaway ay nawala ng kabuluhan, wala siyang lugar, then ang eklesiya ay maitatayo. Yun ang dahilan kung bakit kailangan ng suporta ng kaharian ang pagtatayo ng eklesiya. Kaya sinasabi sa atin, yung mga susi, ibinigay siya bilang susi ng kaharian. Ang ibig sabihin, yung puwersa ng pagtatayo nandun sa kaharian. At yun namang kaharian, merong susi upang isubdue ang kaaway ng Diyos. So yun yung isang bahagi dito na pinapakita sa atin. Kasi syempre ang kaaway ng Diyos, laban siya sa eklesiya. Kaya kailangan natin ang kaharian. Upang sa ganon, ang kaaway ng Diyos ay daigin. Yun, daigin siya. Amen. At sa pagdadaig ng kaaway ng Diyos, ito ay magbubunga ng pagtatayo ng eklesiya. Amen. Ngayon, ang isang tao, kasi yung eklesiya merong authority eh. Ay hindi, yung kaharian merong authority. So yung kaharian na yun, okay, kailangan magpasakop tayo. Sa mga sino man na hindi nagpapasakop sa autoridad ng kaharian, ang meron lang siya, kaligtasan. Hindi ka nagpapasakop sa kaharian, ano meron ka? Kaligtasan. Hindi naman mawawala yan eh. Kaya lang, hindi ka maitatayo sa istruktura ng eklesiya. Wala kang puwang dyan. Anong posisyon mo? Ligtas na tao. Pero nasaan ka sa pagtatayo? Wala. Wala kang posisyon dyan. Marami, pwede ko nga sabihin eh. Libo-libong believer dito sa mundo ang wala sa istruktura ng pagtatayo ng eklesiya. Pero yung mga libo-libong yan ay mga naligtas. Kaya lang, hindi sila nadala sa ilalim ng autoridad ng kaharian. Yung buhay, walang pamamahala sa kanila. Kaya, pag tinignan mo yung mundo, ang daming believer, kalat-kalat. Kalat-kalat. Pag sinabi mong kalat-kalat, hindi na itayo sa eklesiya. Ang natatanging dahilan yan ay sapagkat hindi sila nadala sa pagpapasakop sa autoridad ng kaharian. Kasi ang tao, ayaw niya nalilimitahan siya eh. May nature na ganyan ng tao. Ayaw niya yung sinasubdue mo siya. Gusto niya siya yung mag-subdue sa'yo. Kaya kailangan natin ng kaharian. Kailangan tayo magpasakop sa kaharian. Kailangan tayo mailagay sa ilalim ng kapamahalaan ng buhay na nasa loob ng kaharian. Amen. So today's reading na ako. The Bible first presents the kingdom and thereafter presents the church. Where the kingdom of the heavens is in the authority, there a church will be built up. A church comes into being where a company of people accept the government of heaven. So it would appear to be the presence of the kingdom that produces the church. Amen. Kaya, pag binasa natin yung Matthew, yung Matthew chapter 5, okay, hanggang chapter 7, ano yan? Gobyerno yan ng mga kingdom people. So, itong mga kingdom people, nung nandito pa ang Panginoon, binigay niya yung constitution ng kaharian. Ito. Ano ba yung constitution? Ang ibig sabihin niyan, ito yung batas ng kaharian. Dapat lahat ng mga tao sa loob ng kaharian ay dapat maging ganitong klaseng tao. Kasi yung constitution na binigay ng Panginoon, ito ay isang pagpapakita sa atin anong klaseng tao ang mga kingdom people sa loob ng kaharian. So basahin ninyo
mula chapter 5 hanggang chapter 7. Naku, sasabihin mo, sinong makakagawa nito? Paano tayo magiging ganito? No, yung mga item na binabanggit dyan. No, sino ang magiging ganyan? No, kaya sa kahuli-huli ang bahagi, ano sabi ng Panginoon? Be thou perfect. Ikaw ay maging sakdal. Sasabihin mo, paano Panginoon? Sapagkat ang iyong ama ay sakdal. Ibig sabihin, tangi lamang ang buhay ng ama. Isang dibinong buhay. No, ang daan ng kasakdalan. Kaya paulit-ulit natin, sinasabi, ang pamumuhay mo, dapat ang pamumuhay sa dibinong buhay sa loob ng kaharian. Kasi may gobyerno siya, may kapamahalaan siya. Meron siyang mga kahilingan. Meron siyang pamumuno. Sa loob ng kaharian, hindi ka libreng gumawa ayon sa sariling buhay mo. Hindi mo pwedeng gawin yan. Ma-out ka sa kaharian at pag nawala ka sa kaharian, ang resulta, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa istruktura ng eklesiya. Amen. But the New Testament goes beyond that. That is the only one half of the New Testament revelation. The other half is this. The church brings in the kingdom, the church that comes into being under the rule of heaven by reason of her submission to the heavenly rules, deals with God's enemy. Ibig sabihin, sa loob ng kaharian, nandiyan dyan ang pagtutuos sa kaaway. Kaya yung aklat ng Genesis, makikita natin, nilikha ng Diyos ang tao. Isa sa mga layunin ay upang gamitin ng Diyos ang tao para tuusin ang kanyang kaaway. Kaya sabi niya, pamahalaan ninyo ang sangkalupaan. Bakit kailangan ng kapamahalaan? Kasi may kaaway. Di ba? May kaaway. Kaya kailangan ng kapamahalaan. Pero nandiyan din yung expression na makikita natin sa loob ng eklesiya, ang kahayagan ng Diyos. Pero ang pagtutuos ng kaaway, nando sa aspekto ng kaharian. At yung word na ginamit dyan ay dominion. Ang ibig sabihin ng dominion, kapamahalaan. So, ang natatanging paraan upang tuusin ang kaaway ay sa pamamagitan ng kapamahalaan. Kung saan nandoon ang kapamahalaan ng Panginoon, nandoon ang kanyang buhay, andon ang pagsasagawa ng pagtutuos sa kaaway. At ito ay sa aspekto ng kaharian. Kaya, kailangan ng pagsasagawa ng kaharian ng Diyos para sa pagbubunga ng tamang eklesiya. Amen. Amen. It is the presence of God's enemy that hinders God's will from being done on the earth. And it is the exercise of God's authority by the church that casts him out. Then the New Jerusalem appears. And in the New Jerusalem, you see the kingdom and the church blending into one. Amen. So, yung pala ang New Jerusalem. Ang pagbiblend ng kaharian at ng eklesiya sa loob ng kaisahan. So ano ang bagong Jerusalem? Ang pagbiblend, ang paghahalo ng eklesiya at ng kaharian sa loob ng kaisahan. So ibig sabihin, dalawang aspekto siya. Na mapapasok doon, magiging isa, at yan ay ang darating na bagong Jerusalem. Na binubuo ng kaharian. Anong meron sa kaharian? Autoridad. Okay. Anong meron sa eklesiya? Pagtatayo. So, itong autoridad, na nasa loob ng kaharian. Okay. At ang pagtatayo na nasa loob ng eklesiya, isang araw
magbe-blend sila. Magiging isa lang sila. No? At ang pagpapasok doon ng kaisahan na yan ang darating na bagong Jerusalem. So anong meron sa bagong Jerusalem? Ang kaharian. Di ba? Anong meron sa bagong Jerusalem? Ang eklesiya na napasok doon. No? Kaya yan, dalawang yan, hindi yan mapaghihiwalay sapagkat siya ay dalawang aspekto ng isang bagay na walang iba kung hindi ang darating na bagong Jerusalem. Tapos sabi rito, the New Jerusalem is the bride, which according to Ephesians 5 is the church. It is also a city which speaks of government. And in this center of government, there is the throne of God and of the Lamb. Amen. So tama, ang ganda ng pananaw na binigay sa atin dito. No? Ano ang eklesiya? Bride, kasintahang babae. Kaya sa aklat ng Revelation, nung present yung New Jerusalem, sabi niya, bride siya, kasintahang babae, na bumababa mula sa sangkalangitan. No? So, ano ang bagong Jerusalem? Bride. Ano ang bride? Ang church. So, ang church ay ang bride na mapapasok doon sa bagong Jerusalem. Ano yung bagong Jerusalem? City rin siya. The Holy City. Sabi nga ganun, ang bagong Jerusalem ay Holy City. At ang city ay sumasagisag sa kapamahalaan ng kaharian. Kaya dalawang aspect ang bagong Jerusalem. Bride, the church. City, the New Jerusalem. No, na nai-blend, no, at napasok doon bilang ang bagong Jerusalem sa bagong langit at bagong lupa. Kaya mahalaga na sa panahon na ito, nandito tayo sa realidad ng kaharian. No, sapagat dito sa realidad ng kaharian, pine-perfect tayo rito. Ang pagpapasok doon, okay, pagpapasok doon natin sa loob ng aspekto ng kaharian. Kaya sabi sa atin, the church life, okay, is a real exercise. Ito ay isang kingdom life na lahat pinapasok doon, no? Para maging ano? Para maging hari. Ang pagpapasok doon, no? Pagpe-perfect na mga overcomers sa panahon na ito ay sa loob ng kaharian tungo sa pagiging mandaraig para maging hari. Na ang ibig sabihin, sa loob ng kaharian, dapat mayroong paghahari. No, ang bawat isa ay naghahari sa buhay. No, paano kang maging hari, maging mandaraig? Kung di mo kayang pagharian ang kasalanan, hindi mo kayang pagharian ang sanlibutan, hindi mo kayang pagharian ang sarili mo, ang iyong emosyon, no, ang iyong buhay kaluluwa. Paano ka maging hari? No, paano ka maging hari? Okay, kung ang sarili mo ang siyang umiiral. Kaya ang paghahari, no, ay nag-umpisa na sa panahon na ito sa aspekto ng kaharian. No, at siyempre sa aspekto naman ng eklesiya, ito naman yung pagtatayo, di ba? Sama-sama, coordination. At nabubuo sa loob ng isang espiritu, isang kaluluwa, isang kaisipan. Yan naman yung aspekto ng eklesiya. Kasi pag binabanggit natin yung eklesiya, palaging sinasama natin yung konsepto ng pagtatayo. Yun. Kasi katawan nito eh. Nandyan lagi yung konsepto ng pagtatayo, pagpapasan sa mga kapatid sa loob ng pag-ibig na naibunga, okay, ng kapangyarihan ng kaharian. No? At isipin ninyo, kung tayo ay na-transforma, naging mga kingdom people tayo, mga taong naihubog, naiwangis, na buo ayon
sa saligan ng kaharian na binanggit sa Kapitulo 5 hanggang 7, nako, ibig sabihin, ang lakas ng eklesiya na yan. No, ang naibunga niya ay isang malolhating eklesiya. Anong klaseng eklesiya? Sabi ng Panginoon, maging ang pintuan ng Hades nakasara. No? Dahil sa eklesiya. Amen. So, the New Jerusalem, the New Jerusalem combines in itself both the church and the kingdom. And in saying this, we have summed up in a sentence the entire contents of the New Jerusalem. We might express it in 3 statements. The kingdom produces the church brings in the kingdom, and the ultimate issue is the kingdom and the church. Amen. So ito yung entire content ng Bagong Jerusalem. 3. Dinescribe siya sa 3 pananalita. Okay, pakinggan niyo. Ang kaharian, binunga niya ang eklesiya. Ang eklesiya, dinala niya ang kaharian. At sa kasukdulan, ang kaharian at ang eklesiya, ito ay ang Bagong Jerusalem. Kasi dito sa MR natin, mga kapatid, marami mga definition dito na nagkakabit-kabit. No? Kailangan i-improve natin yung ating divine utterance upang ma-describe natin sila. Ano ang kaharian, ano ang eklesiya, ano ang connection nila sa isa't isa, ano ang Bagong Jerusalem. So yun yung mga term na, o mga description na ginagamit dito. Na kailangan, more or less, kung i-pray-read mo siya, magiging familiar ka sa mga term na ito. Okay. So sabi niya, the New Jerusalem opens by presenting the kingdom and thereafter presenting the church. Amen. When the church has ceded to the kingdom the right to rule and has submitted to its way, the church then brings the dominion of heaven to the earth. No? So yung church, dadating ang panahon, aabot siya sa isang situation, okay, na yung kapamahalaan ng sangkalangitan, madadala na niya sa lupa. Ibig sabihin, ito yung situation na yung church sobrang nag-progress na siya. No, sobrang na-transform na siya sa pamamagitan ng kaharian. Kasi pag sinasabi natin, rule, pamumuno, palaging iniisip natin, ito ay ang pamumuno ng buhay sa loob ng kaharian. Pero dumating yung panahon na itong eklesiya ay nasakop na ng kaharian. Kaya ginamit niya yung word na seeded English. Hindi ko alam kung anong word ginamit yan sa Tagalog. No, seeded. Nang ibig sabihin, sinakop na niya yung eklesiya. Parang kumbaga sa sobrang nag-merge na silang dalawa na hindi mo na masyado mapansin. Kingdom ba to o church ito? To the point na yung kapamahalaan na kadalasan masusumpungan mo sa loob ng kaharian, nadala na sa loob ng eklesiya. Na kaya ng eklesiyang dalhin ang kapamahalaan ng sangkalangitan sa lupa. No? Pag umabot sa ganyan, ano na yan? Ibig sabihin, halos yung eklesiya, mukha na siyang Bagong Jerusalem talaga. Bagong Jerusalem. Hindi mo na malaman yung kaharian, yung church na rin. yung kaharian ay church na rin at yung church ay kaharian na rin. No? So, ganun na yung situation. Kaya sinasabi niya, yung kapamahalaan ng kaharian, okay, ay nadala ng eklesiya sa lupa. Dahil yung eklesiya ay naisakop na, naibigay na sa kaharian ng mga kalangitan. All the way through the New Testament, we see the church blending with the kingdom and the kingdom blending with the church until eventually this blending issues in the New Jerusalem. Ginamit uli yung salitang blending. So tayo sa recovery kasi,
gustong-gusto natin yung salitang blending. So nagkaroon ng blending yung eklesiya at yung kaharian. At dahil sa blending na yan, naibunga ang bagong Jerusalem. So pagdating natin sa bagong Jerusalem, it's complete. Kompleto siya. Kingdom siya. No? Napakatinding kingdom. No? At hindi lang siya kingdom, isang gusali rin siya. Okay, naitayo ng lubos. Wala nang wala nang individualistic. Builded na talaga siya. No, yan ang bagong Jerusalem. So on the way siya. Asan ang bagong Jerusalem? Okay, nasa unti-unting paghahalo ng eklesiya at ng kaharian. Amen. Amen. So ibig sabihin, yung mga bagay na ito, mga kapatid, hindi siya creation, kundi growing, blending, okay, building, mga proseso siya. No? Kasi iba ang proseso iba ang creation. Ang creation, ganyan na siya nung nilikha siya. Ganon. So hindi siya nagbago. Kasi kaya yung mga creation according to its kind. Pero yung work ni Lord, no, transformation, building, growing, renewing. So lahat ng ito ay mga process. Okay, na eventually magbubunga. Magbubunga siya sa kahuli-hulihan ng bagong Jerusalem. Kaya yung life ng isang Christian, dapat is a life of progressing, growing, okay, transformation, di ba? Confirmation, renewing. Okay, so lahat ng ito, ang direction niya ay ang bagong Jerusalem. In the New Jerusalem, where you can detect the nature of the church, okay, and the conditions of the kingdom, God is able to express His sovereignty fully and can therefore execute His will and display His glory. No? So yan yung bagong Jerusalem. At mangyayari itong mga sinasabi rito sa bagong Jerusalem. No? Sabi rito, ang Diyos sa bagong Jerusalem, maihahayag niya ang kanyang pagiging soberano, okay, sa kapuspusan, full ang buong pagiging soberano niya, maihahayag niya sa bagong Jerusalem. Okay. At maisasagawa niya ang kanyang kagustuhan, no, sa bagong Jerusalem, no, at maihahayag niya ang kanyang kaluwalhatian sa bagong Jerusalem. Kasi napasukdul na siya. Okay. Nangyari na yung blending ng eklesiya at ng kaharian. No? Kaya yan, ang bunga niyan ay ang bagong Jerusalem. The church was brought into being for the purpose of bringing in the kingdom. And by means of the authority of the kingdom, God's purpose was to bring His heavenly dominion to the earth. And apart from the church, His goal could not be attained. He needed a people who would subject themselves to the dominion of heaven, so that under that dominion, they might be built up into the church. Amen. Amen. So yung dominion, saan ginamit yan? Sa Genesis, nung nilikha ng Diyos ang tao. Sabi niya, magkaroon kayo ng kapamahalaan sa sangkalupaan. Yung mga bagay na may buhay, pamahalaan ninyo. Di ba? So, doon sa mga bagay na may buhay, may mga bagay dyan na gumagapang. Creepings. Yan ay sagisag ng kaaway. Pamahalaan ninyo. No? Kaya ang kapamahalaan ng Diyos, mga kapatid, ay nagsimula sa panahon natin. Sa panahon natin, pinamamahalaan natin, at dinadaig natin ang lahat ng mga negatibong bagay. Ang pinakamatindi, no? Hindi lang yung mga kaaway na nasa kapaligiran natin, yung kaaway na nasa loob natin. Yan ang pinatindi, matindi yan. At hindi ganun kadali.
Kaya nga ang labanan ngayon nasa atin Gera sa loob natin. Di ba? Si Satanas pumasok. May buhay sa loob natin. No? Ang Panginoon pumasok din, no, sa ating pinaghalong espiritu. Si Satanas gumagawa sa kaluluwa, sa laman, sa natural na buhay, sa lumang buhay. Ang Panginoon gumagawa naman sa espiritu ng pagpapasakop, pagsusubdue, pagtitigma, paglagana. So gumagawa siya, no? At patuloy niya tayong pinamamahalaan. Dinadala niya tayo sa pagiging masunurin sa loob ng buhay. Yan ang labanan ngayon. So wag lang kayo mag-isip, daming kaaway sa labas, ay yung kaaway sa loob. No? Yan ang dapat nating daigin. Di ba? Yung kaaway sa loob. Hinahayag niya laman. No? Minsan, mabuting laman, pero laman pa rin. Hadlang, no? Para sa pagtatayo ng Ecclesia. Amen. Amen. We who are saved are in the church, but our salvation alone does not constitute us, the church. The church is a body. Therefore, there is the need of relatedness, and there is the need of building up. Amen. So, relatedness, ibig sabihin, dapat meron kang pakikibahagi sa pagtatayo ng Ecclesia. So, hindi tayo itinalaga bilang isang individual na believer. No, kundi tinalaga tayo bilang isang sangkap ng katawan ng Panginoon tungo sa pagtatayo ng Ecclesia. Amen. So ang ganda yung yung relation niya. Amen. Oh Lord Jesus, Panginoon, salamat sa iyo. Pinakita mo sa amin ang pangitain ng bagong Jerusalem. Panginoon, ito ay ang paghahalo ng kaharian at ng Ecclesia. Salamat, Panginoon, dinala mo kami sa loob ng kaharian upang pasakdalin mo kami tungo sa pagtatayo ng Ecclesia. Panginoon, nawa makipag-cooperate kami sa iyo. Nawa ang kabuuan ng buong saligan ng kaharian, Panginoon, mailalin sa amin, hindi sa pamamagitan ng pagsasagawa, kundi sa pamamagitan ng buhay na patuloy na tumitigmak sa amin, lumalaganap, lumalago, upang magkaroon ng kapamahalaan, Panginoon, kung saan ang kapamahalaan ng sangkalangitan madala sa lupa. Salamat sa matataas na pangitain na pinapakita mo sa amin. Pinupuri ka namin. Amen. Amen.